Purihan ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa pagkakataong binibigay mo po sa amin upang muli makarinig ng iyong mabuting balita. Ilang oras na lang po't matatapos na ang araw na ito. Ngunit maraming pong salamat sa mga nakalipas na oras, sa iyong mga biyaya at matubay na ipinagkaloob sa amin. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Ninisin mo po ang aking puso, ang iyong espiritu at ang aking espiritu ay magkaisa, Panginoon. Gamitin mo lamang ang aking tinig, kasama si Brother Rene Santos, upang maging daluyan ng iyong mensahe. Bigyan mo po kami ng kababaang loob, na ikaw lamang ang may pagmalakit, maitaas namin, mabigyan namin ng papuri sa Facebook Live na ito. Gayon din, dalangin ko po ang mga makakarinig ng iyong mabuting balita. Panginoon, patawarin mo din sila sa kanilang mga pagkukulang sa iyo, at linisin mo din kanilang puso, at bigyan ng kababaang loob na makinig sa iyong mensahe, Panginoon. Yes, Lord, sa araw na ito, maraming pagsubok, maraming mga pagkakamaling nagawa. Ngunit ikaw, Panginoon, in Jesus' name, kinakasalt ko, at nawa mapuspos kami ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo po kami ng kababaang loob sa pakinig, na magkaroon kami ng pagninilay sa iyong mabuting balita. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungan na maunawaan ang mga bagay, lalo na yung mga utos na dapat namin sundin, sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. Hindi sapat na alam namin, narinig lamang namin ang iyong mga utos. Higit sa lahat, dapat namin itong ganapin, isabuhay at ibahagi sa iba. Maraming salamat, Lord, sa di mabilang na patnubay, pag-iingat, biyaya. Kung ano man ang pagsubok ng pinagdadaanan natin ngayong Panginoon, in Jesus' name, makakayanan namin sa tulong mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy kang kumilos, ang iyong banal na Espiritu, naniniwala kaming live na live din ngayon. Salamat, Panginoon, sa lahat. Maganda man o hindi ang naging araw namin, maraming salamat, Panginoon. Alatang ito'y nalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsuko ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias." Tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" tanong nilang muli. Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Uli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta." Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag
ng tali ng kanyang sandalias. Ang mga ito'y nangyari sa Betanya, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel at ang ating po pagninilayan ngayon ay ang Saturday Gospel. Ngayon po ay January 2, 2021. Yan, baka magkamali na naman ako. So, ito po ay tungkol sa ang pagpapatotoo ni Juan Bautista. At ang binasa po natin ay mula kaya ang mabuting balita mula kay San Juan, chapter 1, verses 19 to 28. So, ngayon po makakasama po natin si Brother Rene. Magbibigay po siya ng kanyang pagninilay sa mabuting balita. So, try po natin siya i-contact. Sana po maganda yung signal para malinaw po yung kanyang boses. Isa pong pinagpalang gabi, brother. Pagpalang gabi din po, sister. Okay. So maraming pong salamat na natuloy yung ating Facebook Live kahit na medyo na-delay po, no? So, pwede niyo po bang introduce muna yung sarili niyo bago po kayo tumuloy sa pagninilay niyo? Diba, sabi ko sa'yo. Ayan. Hello, brother. Hello. Hello. Ayan. Hindi ako naririnig. Naku, yung signal na naman. Opo, sige po, paki-introduce lang niyo po yung sarili niyo pagkatapos po magnilay na po kayo para sa Saturday Gospel. Hello? Ayan, signal. Ayang connecting na naman. Anyway, sandali ha. Patayin natin ako tatawag. Ayan, ulitin ko yung tawag. Ayan. Alam po niyo, si Juan Bautista, talaga namang siya parang ang Panginoong Hesus ang karakter niyan. Talagang mababa ang kalooban, puno ng, yung talagang hindi niya pinagmamalaki na kahit nagbabautismo siya sa tubig. Sinasabi niya hindi pa rin siya yung talagang sinugo. Magandang gabi po, naputol po, pasensya na po sa signal. Hello? Hello? Hindi ako narinig. Malinaw po ba? Ayan, sige po. Sige po, mag-ano na po kayo. Mag-share na po kayo ng inyong pagninilay sa Saturday Gospel. Naka-live na po tayo. Okay. Isang magandang gabi po at mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Ako po ay si Brother Ben ng San Jose Manggagawa Catholic Charismatic Community na ngayon po ay magbibigay ng kapirasong pagninilay para po sa ating Ebanghelyo ngayon. Kaya palakpakan po muna natin ating pagmahalan Diyos. Thank you, Lord. Pagsimula ay nais po munang dugan ng isang awit ng ating Panginoon, ang ating Panginoong butihin. Kapiraso lang. Okay, ito po. Pwede mo kayo sumama. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpat ang kamay, itaas at ikaw ay sambahin ang ngalan niya. Magpagkailanman, ipahayag mo kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat, kay buti ng Diyos sa lahat. Okay, palakpakan po natin. Amen. God is good all the time po talaga. Amen. Ngayon po ay dumako na po tayo sa ating munting pagninilay tungkol sa ating Ebanghelyo. Sa unang bahagi po ng Ebanghelyo nating napakinggan, ay mapapansin natin ang may kakulitang pagtatanong ng ilang saserdote at Levita kay Juan. Sinabi na po ni Juan ang katotohanan sa kanila na hindi siya ang Mesiyas. Pero ayaw pa rin nilang magsitigil dito ba? Patuloy sila nagtatanong. Sabi nila, kung ganyan sino ka? Ikaw ba si Elias? Ano po ang sagot ni Juan? Hindi po. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin?
Hindi po, sagot uli ni Juan. Sagot na may paggalang at kapakumbabaan. Hindi po. Sagot na dapat sana ay sapat na. Sapat na para sila ay maniwala at titigil. Pero ayaw pa rin nilang magsihinto ng katatanong. Sino ka, sabi nila, ano masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Mga tanong na para bang pinipiganan nila si Juan. Pinupirsa, pinipilit, pinukulit. Na halos subarangan nila ang pagkatao ni Juan. At dito po, sumagot na po si Juan bilang pagpapakilala sa kanyang sarili. Sabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilong. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. At dito ko po nais mag-focus. Tutukan ang sinabi ni Juan na tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Na para po sa akin, napakahalaga po ng tinig na ito ni Juan. Para bang personal na isinisigaw sa akin mismo ni Juan na ikaw, brother Rene, tuwirin mo na ang daraanan ng Panginoon sa puso mo. Alisin mo na ang mga tagabal na nakahambalang at nakabaragyan. Sapagkat hindi makatutuloy dyan ang susunod kong darating na libat ang Panginoong Isus kung ikaw ay puno pa ng karamihan at kasalanan. Karamihan at kasalanan na nagsisilbing bara upang siya ay hindi makatuloy at makapasok sa iyong puso. At para po sa akin, ito isang napakalaking hamon. Hamon sapagkat ako ay nagpapahayag din ng salita ng Diyos. At bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, angkin ko na ba ang mga katangian ng isang tunay at totoong tagapagpahayag ng salita ng Diyos? Pwede ko bang maihambing na ang aking sarili kay Juan na siyang tunay at totoong tagapagtuwid sa daraanan ng Panginoon? Isang taong may kapakumbabaan, walang taglay na yabang sa sarili, hindi nagmamataas at nagmamapuri, kundi ang tanging niyang layunin ay ang maipakilala at maiihatid sa mga tao ang Panginoong Yesus. Sumunod siya ay sa gusto at plano ng Diyos para sa Kanya. Nagsasabi ng katotohanan, sukdo lang ang maging kapalit nito ay ang Kanyang buhay. Amen? Amen. Kaya nga pinapunta siya ng ulo dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan kay Herodes na masama ang makisama sa asawa ng kanyang kapatid. Wala siyang takot sa pagsasabi ng katotohanan. Kaya nga po tanong ko sa aking sarili, ako ba, hindi na ba akong maging panibagong Juan Bautista? Sagot po, napakalayo po pa akong para kay Juan. Pero sa tulong po ng Diyos, ako'y patuloy pa nagsusumikap na makasunod sa nais ng Diyos para sa akin. At nais ko po na hanggat ako'y may nalalabi pang buhay, hindi magampanan ko ng tama at tumpak. Magampanan sa pamamagitan ng aking mas makatotohanang paglilingkod at hindi sa pamamagitan ng salita lang at ngawa. Nais kong makatulong sa pagtutuwid sa daraanan ng Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon, na halos hindi nga pinapansin ng tao ang tinig ng Diyos. At yun po ay mangyayari at maisa sa katuparan lang kung ako'y hindi magiging isang huwad at peking pagpahayag. Na mahusay ng mga aral at magsalita na nagsasabi sa mga tao, magbago na kayo, magbago na kayo. Pero siya sa kanyang sarili ay hindi naman nababago. Masakit po at nakalulungkot isipin. Pero nangyayari po yan sa maraming tao, maging sa maraming mangangaral. Bato-bato po sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit, kundi magbago na, sapagkat sayang po, hindi natin kakamping ang langit. Sabi nga po ng ni Brother Ding, kilala niyo po ba si Brother Ding? Amen. Siya po ang ating guardian angel, best friend and best kapatid. Nagsama po sa akin sa Laguna upang humayo doon at maghayag ng salita ng Diyos.
na lagi niya sinasabi sa kanyang pangangaral na ang buhay daw po na hindi hahantong sa langit ay isang buhay na sayang. Amen po ba? Amen. At ang salita ng sayang, ang malimit banggitin ng mga taong nagsisisi sa dakong buhay. Sayang, sayang. Totoo pong sayang mga kapatid kung hindi natin kakampin ang langit. Sapagkat ako po ay minsan nang nakarating doon nung ako ay mabingit sa kamatayan nang ako ay magkasakit ng colon cancer. Ang langit po ay isang puo na napakaganda. Walang katulad, walang kaparis, walang kahambing taglay nitong kaliktan at ganda. At ito po ay hindi inilihim sa atin ng Diyos. Nakalagay po sa banal na kasulatan, 1 Corinthians 2:9. Anong nakalagay doon? Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng taenga, at hindi pa rin sumasabi sa isipan ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Huwag na po ang mag-imagine kung gaano yung kaganda. Amen po ba? Amen. Nakita ko po doon ang sagisag o simbolo ng tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo sa anyo po ng tatlong ginintuang himlayan na magkakahilera sa gabi kong kanan. At narinig ko po mula dito ang tinig na nagsasabi sa akin, Reynaldo, yung isang nakabukod na yan ay para sa iyo. Payag ka ba? Ang tinutukoy po ng tinig na para sa akin ay yung isa namang ginintuan ding himlayay na nakabukod sa gabi kong kaliwa. Pinapipili po ako ng oras na yon. Kung gusto ko na ba sa langit o ang gusto ko ay hubang muli sa lupa. Tandang-tanda ko pa po kung anong aking sinagot. Sabi ko, Panginoong Diyos, ito po ang makakaalam kung ano ang mabuti para sa akin. Bahala na po kayo. Pagkasangbit ko po ng salitang bahala na kayo, ako po'y unti-unti nang nagkakamalay. Praise God. Purihin po natin ang Panginoon. Ginusto po ng Diyos na wag akong mamirmihan sa langit. Ginusto po ng Diyos na madugtungan ang ating buhay para magamit pa ako ng Panginoon Diyos at maisigaw ko din ang sigaw ni Juan Bautista sa ating Banghelyo ngayon na tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang pagtutuwid sa kapwa patungo sa landas ng Panginoon ay isang napakagandang layunin ng sinumang tao, lalo na po ng isang mangangaral. Totoo po ito. At ito'y lubhang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. At isang mabisa at epektibong paraan upang ang mga naliligaw pa nating kapatid ay maakit pabalik sa Panginoong Diyos ay ang matularan po natin si Juan Bautista na sinasagawa niya at sinasabuhay ang kanyang mga ipinangangaral. Nagagawa po ito ni Juan sapagkat puno ng pag-ibig ang kanyang puso. Naalala ko nga po yung nabanggit ni Sister Angelica, isang Lunes, nang sabi niya, kung wala akong pag-ibig, wala din akong pag-ibig na maibibigay sa iba. Totoo naman po yun. Kung anumang bagay na walang tayo, hindi natin yan maibibigay sa ating kapwa sapagkat wala tayo. Kaya hindi naman, hindi natin maibibigay si Kristo sa iba kung si Kristo ay wala sa atin. Amen? Amen. Ang mga ay makinig. Amen. At panghuli po, ang nais kong ikwento sa inyo, yung isang kwento ng lolo kong Juan. Juan din po ang pangalan ng aking lolo, at ang lola ko po naman ay si Lola Metring. Noong ako po ay bata pa, na ang edad ko marahil noon ay mga 5 o 6 na taong gulang, si lolo po ay nagkwento sa akin tungkol sa tandang naman na pinapulutan ko po ng aral. At nung mga panahong yon, mahigit na pong 6 na dekada ang nakararaan, bihira po sa mga tao ang may relos. Kaya po si Lolo Juan, na isa pong masipag na magsasaka, ang nagiging orasan po niya doon at nakagising niya upang bumangon na, uminom ng kape at pumunta na sa bukid ng pagtilaok ng manok. Alam po niya
kung malalim pa ang gabi o malapit na ang bukang liwayway sa pamamagitan lang ng tilaok ng tandang. Kaya ako po, bilib na bilib po ako sa lolo ko. At minsan nga po ay tinanong niya ako ng isang tanong na bigyan may patalinghaga. Ang tanong niya, bakit daw ang tandang na manok ay kinakalabog muna ang kanyang dibdib bago siya tumilaok? Na parang mang ganito. Aba, nag-isip po ako. Pero hindi ko masagot ang tanong na yun ni Lolo. Kaya sabi ko kay Lolo, bakit nga ba Lolo na gano'n ang tandang? Na kinakalabog muna ang kanilang dibdib bago sila tumilaok. Sagot ng Lolo ko, ganito yun apo. Ang pagtilaok ng manok ay may dalawang kadahilanan. At ang unang dahilan kaya tumitilaok ang tandang ay upang manggising. Manggising ng tao tulad ni Lolo mo na ginigising ng tilaok nila. At manggising din ng kanyang mga kapwa manok. Kung kaya't kapag nakarinig tayo dito ng tilaok ng manok, kasunod nun ay may titilak din sa tabi-tabi. Sa ibang lugar, sa ibang banda, sa ibang dako, di ba? Hanggang sagutan na sila sa pagtilaok na para bang sinasabi nila na, yay, gising na kami. Yun po ang unang dahilan kung bakit tumatilaok ang manok. Sila ay nagigising. At ang ikalawang dahilan, kung bakit kinakalubog pa nila ang kanilang dibdib bago sila tumilaok, ang sagot yan apo ay ganito. Kinakalubog nila ang kanilang dibdib upang tiyakin nila sa kanilang sarili na sila nga ay tiyak gising na. Tiyak namulat na at hindi natulog. At nang sa gayon, pwedeng-pwede na silang manggising sapagkat ang isang tulog na pantang na manok kailanman ay hindi maaaring makapanggising. Tandaan yan, apo. Ano po ang mensahe ng kwento ni Lolo? Ang mensahe po ng kwento ni Lolo ay patungkol po sa sinumang tao. Wala po itong pinipili. Dukha man o mayaman, matalino ka man o mangmang, o maging ikaw man ay isang mahusay na tagapangaral ng salita ng Diyos. Ngunit kung hindi naman siya tutulad kay Juan Bautista, sa taglay niyang katangian, siya ay matutulad lamang sa mga tulog na tandang na hindi pwedeng makapanggising. At wala siyang karapatan na mangaral, iyaw ang sigaw ni Juan Bautista doon sa ilang na tuwirin niyo ang daraanan ng Panginoon sapagkat siya sa kanyang sarili ay isang huwad at iting tagapagpahayag lamang. Para silang mga saserdote at libita na nagdudunong-dunungan. Kunwari tanong ng tanong kay Juan, pero ayaw tumanggap ng katotohanan, lalo na ng patotoo ni Juan. Ang may pandinig ay makinig. Isang mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Salamat po sa Kanya. Thank you, Lord. Maraming po salamat. Thank you very much. Maraming po salamat. Parang gusto ko nang magising. Tumilaok na manok. Maraming po salamat, Brother Rene. Napakaganda po na inyong ibinahagi. So, sa Diyos po ang papuri. Yes, sa Diyos ang papuri. Amen. So, okay. Yan po si Brother Rene Santos. Amen po. So, ako naman po, ang nakita ko naman po nga, ang reflection ko naman po dun sa mabuting balita ngayon, patotoo ni Juan Bautista. So, nung sa yung narinig po nating gospel ngayon, yun po, yung senaryo na yun, yun yung pasimula pa lang na mangangaral ang Panginoong Hesus. Sa madaling salita, ano pa lang, yung palang, kumbaga, yung senaryo, nag-uumpisa pa lang, di ba? Si Juan Bautista, nagbabautismo siya sa tubig, tapos di ba sabi nga niya, hindi siya si Kristo, hindi siya si Elias, hindi siya propeta. Meron talaga ang darating kundi ang Panginoong Hesus. So, nandun pa lang yung pagsisimula ng Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo,
hanggang sa, di ba, nangaral siya, yung may mga bad spirit, nakaka-cast out niya, nakakabuhay siya ng patay, nakakagaling ng mga may sakit. Tapos, di ba, hanggang sa dumating na siya dun sa time na malapit na siya ipako sa krus, napako na siya sa krus, nabuhay na muli. Sa madaling salita, naganap na. Tapos na yung New Testament. Sa panahon natin ngayon na 2021, eto ngayon ang question sa atin ng Panginoon. Ano pa bang dapat ipakita ng Diyos para ipatotoo na lahat ng kanyang mga nakasulat sa Bible, kanyang mga utos ay totoo? Di po ba? Ano pong point ko doon? Yung sa panahon ni Juan Bautista, nagaganap pa lang nag-umpisa pa lang hanggang sa di ba natapos na. Pero itong buhay natin ngayon, itong kalagayan natin sa mundo ngayon na dumadanas tayo ng pandemic, lahat na alam na natin patotoo ng Diyos Di po ba? Open book na yung Bible. Nandun na lahat yung katotohanan. Pero patuloy pa rin po tayong sumusuway sa utos ng Diyos. Para bang sinasabi natin to see is to believe. Di po ba? Hindi naman dapat ganun Kapag tayo nasa Panginoon, kailangan muna tayo mag-believe bago natin makita ang Panginoon. Kasi sabi nga, kung gusto nating makita talaga ang Panginoon, sabi nga, mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Patotoo. Ano pa ang pwedeng gawing patotoo ng Panginoon? Ginagawa na nga niya lahat. Nagganap na lahat. Ipinakita na isinugo niya ang kanyang buktong na anak para sa kaligtasan natin. Ano pang patotoo, di ba? Naganap na yung pagbaha dun sa panahon ni Noah, inuunang ginunaw ang mundo. Ano pa yung mga patotoo? Patotoo na kapag ikaw ay sumuway sa utos ng Diyos, ito'y may mga consequences. Ito'y may mga nakakamtan tayong parusa. Di po ba? Ano pa yung patotoo? Kapag tayo sumusuway sa utos ng Diyos, tayo nagkakasala. Parang naiisip ko, siguro ang gusto nating tao, yung patotoo na kamukha dun sa kwento sa Bible ni Lazarus at nung mayaman. Na si Lazarus pulubi siya, yung mayaman, madamot yun, madamot siya, masama ugali. Pareho silang namatay. Hindi ba? So, siyempre, yung pulubi napunta sa kanan ni Abraham at yung mayaman napunta sa Hades. O yung sabi nga, impyerno, So, yun pa ba yung patotoo na gusto nating maranasan? Na kung kailan nasa impyerno na tayo, saka natin sasabihin, ay, totoo pala ang impyerno. Kamukha nung mayaman doon sa kwento, doon sa kay Lazarus sa mayaman. Sabi nung mayaman, pabalikin mo ko doon sa aming bahay. Sasabihin ko lang sa aking mga kapatid na, huy, magbago na kayo. Kasi totoo itong Hades, So, sa buhay po natin ngayon, paulit-ulit po tayo nagkakasala. Para bang gusto pa ba natin yung ganung sitwasyon na kung kailan nasa impyerno na tayo? Tsaka sasabihin natin na ito pala yung mga patotoo ng salita ng Diyos na dadanasin natin kapag tayo ay hindi nagbalik loob sa Kanya. Amen? Kamukha ni Juan Bautista. Ang pagkakaalam ko, sa narinig ko din sa ibang preacher, na si Juan Bautista, galing talaga siya sa mayamang angkan. Si Elizabeth tsaka si Zacarias, mayayaman yan. Pero nakita nyo ang buhay niya, di ba? Napakapayak, napakasimple. Di po ba? Dahil pinakita niya yung kababaang loob Dahil sabi niya, kahit kilala na siya, na nagbabautismo sa tubig, di po ba, may mga followers na siya, pero hindi niya ginamit yung kanyang posisyon na yun, na natatanyag siya, para sabihin na ako na yung Kristo, ako na yung sugo ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. Instead, sinabi niya na with kababaang loob na ako'y nagbautismo lang sa tubig, pero meron pang mas higit na darating sa akin, yun nga ang Panginoong Jesus, na magbabautismo sa atin through Holy Spirit. Di po ba? Kaya nga ang Panginoong Jesus, nang siya umakyat sa langit, nag-iwan siya ng patnubay. At yun ang banal na Espiritu. Kasi hindi naman natin siya nakasama noon, kamukha ng mga alagad niya, na nakita siya, nagkatawang tao. Pero since naganap na niya ang lahat, nagbalik na siya sa langit, ay nag-iwan siya ng patnubay at yun po yung Holy Spirit na kaya nga dapat tayo, ang templo ng ating katawan, ang namamahay dapat ay Holy Spirit. Para yung mga bunga nito, kamukha ng kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, self-control, nagagawa po natin. Amen? So, patotoo
nandyan na lahat ng katotohanan, inihain na ng Diyos, siguro it's time naman for us na tayo naman na magpatotoo na yung salita ng Diyos na sinunod natin, nagaganap sa ating buhay. Kumbaga kung ano yung buhay natin ngayon, yun na yung pagpapatotoo natin sa ating kapwa. Di po ba? Sabi nga ni Brother Rene na aanuhin mo yung nangangaral ka ng salita ng Diyos, hindi naman nakikita sa buhay mo. Di po ba? Tulad nga na sinabi ko din noon na, paano ka makapagbibigay ng pag-ibig sa kapwa mo kung ikaw mismo wala ka ng pag-ibig? Paano ka magkakapagbigay ng kapayapaan sa kapwa mo kung ikaw wala kang kapayapaan sa sarili mo? Di po ba? At lahat namang yun ay nakukuha natin sa Panginoon. Sapagkat yun naman ang gustong makita sa atin ng Diyos, yung magkaroon ng buhay, ng katotohanan ng kanyang mga salita sa atin. Amen? Kaya nga sa panahon nitong pandemya, 2021 na, pero pandemic time pa rin tayo, no? So sana, kahit ganito ang kalagayan natin, mapatotoo pa rin natin na sa kabila ng pagsubok na dinadanas natin, ng buong mundo, ng Pilipinas, tayo mismo sa pamilya natin, mapatotoo pa rin natin, ng salita ng Diyos pa rin, ang pinakakayamanan natin. Amen? Hindi yung pagka nagla-lockdown, puno yung ref mo, puno yung drawer mo ng pagkain, puno yung malaki yung deposito mo sa bangko, sa ATM. Hindi yun eh. Ang patotoo na talagang ikaw ay may kapayapaan sa puso kahit sa panahon ng pandemya, yung ang Panginoon ay nasa atin. Amen? Sapagkat isinisigaw nga ni Juan Bautista noon na magbalik na kayo. Magbalik loob na kayo sa Diyos kasi nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Araw-araw, ganun po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Ito pong Facebook Live na ito, yung po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Magbalik loob na tayo sa Panginoon. Kasi kailan pa tayo magbabalik loob? Di po ba? Kasi ito na yung mga panahon na, sabi ko nga tapos na yung Old Testament, tapos na yung New Testament. Kumbaga, kung hawakan mo Bible mo ngayon, nasa last page na tayo ng Bible. Di po ba yung Revelation? Na naghihintay na lang po tayo talaga ng muling pagbabalik ng Panginoon. Gusto pa ba natin na nandyan na si Jesus Christ at saka parang natin sabihin na ipatotoo natin sa sarili natin na totoo pala, paano kung hindi po tayo handa? Di po ba? Pero isa sa mga talagang lagi kong nakikita sa mga everyday gospel ko, yung talagang kamukha ngayon ni Juan Bautista, yung kanyang kababaang loob. Yan po talaga yung sana matularan natin. Nahanda yung talikuran ng anumang kanyang katayuan sa buhay, kahit galing siya sa mayamang pamilya. Talagang nagpakumbaba siya. Kahit di ba namatay po siya sa mapugutan siya ng ulo. Dahil talagang sinabi niya yung totoo doon kay Herodes. Pero matapang siya Di po ba? Parang nakita ko sa kanya yung karakter na kahit patayin siya, kahit buhay ang kapalit, basta hindi niya ipagpapalit yung mabuting balita, yung pagpapatotoo. Ilan po ba sa mga ngaral ang matapang na ipahayag? Ayun, naisip ko, no? Na ilan ba sa ating mga ngaral ang matapang na ipahayag ang katotohanan? Kasi sa panahon po nito, maraming mga ngaral na nangangapa pa rin na hindi nila maipahayag yung totoo. Bakit? May makakalaban sila Di po ba? Ano ibig ko sabihin doon? Kamukha ngayon itong nangyayari sa mundo. Ilang mga ngaral ang matapang na ipahayag yung tungkol sa same-sex relationship. Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sa ngayon, itouch mo yung topic na yan. Marami mang babati ko sa'yo. Baka sabihin pa sa'yo, ano ka, Diyos ka ba? Naguhusga ka? Wala kang pakialam sa amin. Hindi mo naman kami pinapakain. Di ba? Ganyan po. Pero kung tutusin, isa yan dapat sa mga patotoo na dapat maging matapang ang isang mga ngaral. Na alam natin na ayaw ng Diyos ang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ayaw ng Diyos na ikaw ay maging tomboy, bakla, transgender, transman, transwoman. Di po ba? Isa yan dapat sa matapang. Habang pinapahayag mo yan, may katapangan pero may kababaang loob. Di po ba? Kasi ito naman pong Facebook Live na ito. Kaya po ako nag-i-invite ng mga guests ko na iba't ibang mga ngaral. Para
ipaalam sa atin na ito ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen po. Na ang salita ng Diyos walang pinipili. Kahit sabi mo pang mayaman ka, kilala ka sa buong mundo, walang pinipili ang salita ng Diyos pag kasalanan. Di po ba? Kasi iba na po ang mundo ngayon eh. Nakita niyo naman yung mga nangyayari sa news, di ba? Sariling anak, pinapatay, pulis, binabaril yung mag-ina. Di po ba? Iba na ang mundo ngayon eh. Kasi kulang na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Masyado na tayong nafo-focus sa mga nakikita natin sa mundo. Eh, hindi ba sabi sa Biblia, magbago na tayo ng isip. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundo. Amen? Kaya yung mga nakikita nating sikat na celebrities, mga politiko, mga tao na ipinagmamalaki pa nila sa social media na sila'y nagmamahalang, kapwa lalaki sila'y nagmamahalang, kapwa babae, hindi po gusto yun ng Diyos. Hindi po ba? Halimbawa, may anak kang gano'n, meron kang anak na bakla, o hindi po yung gusto ng Diyos. Kasi hindi naman po nagkamali ang Diyos ng paglikha sa atin. Di ba? Babae at lalaki nga lang. Pero tulad ng sinasabi ko, lahat po tayo mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Ayaw lang ng Diyos yung kasalanan na ginagawa natin. Amen? Kasi kung di tayo mahal ng Diyos, bakit niya hahanapin ang isang nawawalang tupa sa isang daan? Di po ba? Mahal tayo ng Diyos noong panahon pa ng Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataong magbalik loob sa Kanya. Gusto lang ng Panginoon na mamulat tayo sa katotohanan na habang tumatagal ang mundo, habang tumatanda ang mundo, pa-advance ang technology, ang mga bagay ngayon, di pindot-pindot na lang, di po ba? Ang cellphone ngayon, pindot-pindot na lang, makakapag-chat ka na, makakapag-video call ka na. Samantalang nung panahon ng mga nanay at tatay natin, telegrama. Yung telepono na hulugan mo ng 3.25, yung telepono na di-wire pa na, di ba? So, na-advance yung natin, kaya pati ang isip ng tao, pati yung paggawa sa kasalanan, advance na rin, instant na rin. Sa cellphone lang, pindot-pindot lang, pwede ka nang magkasala. Sa cellphone, sa social media lang, sa YouTube, pwede ka nang maka-access ng mga pornography na mapapanood mo. Di po ba? Kaya gusto ng Panginoon, kahit nag-a-advance ang mundo, nandun yung patotoo ng Panginoon na dapat lagi tayong aware sa katotohanan. Kasi kung ginagamit ng Panginoon itong Facebook Live para everyday makarinig po tayo ng gospel, ginagamit din po ito ng dyablo. Nagdo-double, nagtitriple na time na siya ngayon. Kaya nga diba, ayaw na ayaw ng dyablo na makakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yung pakikinig, dun magsisimula ang ating pananampalataya. Amen? Ang gusto ng dyablo, yung mind mo, i-busy mo dyan. Sige, mag-busy ka kung saan-saan, yung pamatay oras, yung mga, bisihan mo yung mga bagay na nagkakasala ka. Pero ayaw na ayaw niyang makarinig. Kasi eto na yung panahon na talagang dapat na tayong magpatotoo sa Panginoon, sa buhay natin. Amen? Na hindi lahat ng nakikita natin sa TV, sa social media, tama. Ang dami ng kasinungalingan na ginagawa ang tao ngayon. Ang divorce ngayon, ang mga madali na ngayon sa mag-asawa ang maghiwalay. Di po ba? Madali na ngayon sa buhay natin yung gumawa ng kasalanan. Para bang normal na, no? Na, ayun nga yung sinasabi ko, yung influensya ng media. Hindi porke ginagawa ng idol natin na naghiwalay sila. Hiwalay na rin kami. No? Yung idol ko nga, diba? Kaya nga tayo inaano ng Panginoon na doon na tayo kulang eh. Nagkukulang na po tayo sa pinaka-basic. At ano yun? Yung ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Amen? Kapag hindi pala natin nagagawa yung unang utos ng Panginoon, ang hirap pong sundin yung kanyang mga ibang utos. Di po ba? Kuminsan nga, di ba, yung simpleng soft drinks lang, bawal yan sa katawan, pero sarap na sarap tayo. Yung mga junk food, bawal yan sa ating katawan, pero sarap na sarap tayo. Nakita mo naman, di ba, ang daming nagkakasakit. Kasi lahat ng kinakain natin, instant na. Di po ba? Yun ang patotoo, na titigil lang tayo sa pagkain ng mga bawal sa atin kapag tayo na high blood na, nagkaroon ng diabetes, nephritis, tsaka palang magpapatotoo na, oy,
Eto na, tsaka pala tayo hihinto pag may cancer na tayo. Pag may diabetes na tayo. Di po ba? So, napakahalaga po na napagninilayan natin everyday ang salita ng Panginoon. Ito pong The Word of God, Daily Gospel, alas 8 po talaga to ng gabi. Pero minsan, yun nga po, nagbabago ang oras minsan, depende sa sitwasyon, no? So, but 8 o'clock po to. Ang hangarin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita. Kahit na hindi po tayo nakikita-kita, kahit pa paano, di ba, magnilay tayo. Kasi hindi lang naman Sunday ang pakikinig ng mabuting balita, everyday po yan Gawin po natin daily bread. Hindi lang physical life, kundi spiritual life. Kailangan po natin yan sa panahon na ito. Yung spiritual life natin, naglalago. Amen po. So nawa, sa narinig niyo pong pagninilay kay Brother Rene at sa akin, sa inyo po iiwan ng isang katanungan para sa Saturday Gospel ay, tayo po ba? Handa po ba tayong magpatotoo sa mabuting balita kahit buhay po natin ang kapalit? Handa ba natin sabihin sa ating kapwa na ito ang Panginoong Jesus, siya ang tagapagligtas, sumunod ka sa kanyang mga utos, kasi yung kanyang mga utos nandoon ang katotohanan. Di po ba? Kung minsan nga, pag simpleng sharing lang nahihiya pa po tayo ipagmalaki ang Panginoon Di po ba? Pero sabi nga ng Panginoon, kapag kinahihiya mo ko sa iyong kapwa, ikahihiya din kita sa aking Ama. Huwag po natin ikahiya ang ating Panginoon. Ipagmalaki natin siya. Kasi, kaya naman po tayo pare-parehong buhay hanggang ngayon dahil sa awa ng Panginoon. Tayo po magkaroon ng closing prayers sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagpapaalala sa amin na magpatotoo kami na ikaw ang isang Diyos na mapagmahal, nagliligtas, nagpapatawad. Ipatotoo namin kung gaano kakabuti ang iyong pag-ibig sa amin. Ipatotoo namin na ikaw lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong patnubay sa aking pamilya. Ipinapanalangin ko din po ang pamilya ni Family Villapuerte, Soriano, Family Bal, Family Rene Santos, Family Abelardo Uy, Family Magpantay, Family Jimmy Suarez, Family Jun Cananan, Family Wilfredo Parulan, Family Faustino, Family Abelia, Family Balosa, Family Biray, Family Doriteo, at lahat po ng Facebook friends ko po. Nawa, dalangin ko ang kanilang pamilya ay mismo yung kanilang head of the family ay magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon upang ang kanilang asawa, ang kanilang mga anak ay magpatotoo din sa kabutihan ng Panginoon. Patuloy na panalangin sa mga Facebook friends ko po na may sakit, si Angel Conanan, si Leia Calma, si Carl Nathan, at lahat na po ng may karamdaman. In Jesus' name, Lord, pagalingin mo. Tayo po'y manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso, hadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan naman ng Anak Espiritu Santo. Amen. Yan, purihin po ang Panginoon. So, konting announcement po muli, ang The Word of God Daily Gospel ay alas 8 ng gabi. Bukas po, kung tayo magigising, napakaswerte natin, alam mo, kapag nagigising po ako sa panibagong umaga, sabi ko, salamat Panginoon, panibagong himala. Kung tutusin, pwede naman niya tayo hindi gisingin, di ba? Pero pag nagigising po tayo sa panibagong umaga, every gising is a blessing. So, kung ipagkakaloob ni Lord ng January 3, 2021, makakasama mo natin si Brother Richie Ronquillo. Siya naman po ang magbibigay ng pagninilay sa mabuting balita for Sunday Gospel. At, ayun po, pakashare na lang po itong Saturday Gospel sa inyong timeline. Pwede po kayong pumunta sa aking YouTube channel, Angelica Dorde. Pwede po kayong mag-subscribe para po yung mga nakaraang gospel at saka yung mga special topic po na Facebook Live ko po ay mapanood nyo. And, ayun, sa January 10, 1 o'clock in the afternoon, ang guest ko po ay si Brother Ding Alban. Ang kanyang topic po namin tungkol sa mga kasalanang hindi gaanong
nabibigyan ng pansin, yung mga utos ng Diyos. Kasi di ba, usually, pagka-gospel na lagi nating nababanggit yung pagbabalik loob, yung huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag papatay yun. Yung po sa January 10, 1 o'clock in the afternoon, yun mo yung mga yung mga utos ng Diyos, salita ng Diyos, na hindi natin masyadong di-discuss. Pero, kumbaga, parang normal na ginagawa ng tao, pero kasalanan pala. Yun hindi ko sabihin. No? Halimbawa, ang babae, paano ba siyang magdamit? Ang babae, kailangan mahaba ang buhok. Yung mga gano'n, yung may mga katapat na Bible verse, marami po yun. So, sana po ay anyayahan ko kayo sa January 10, 1 o'clock in the afternoon. Kasama po si Brother Ding Alban. Tapos, ayun po, yan po every night, ito pong the word. Sana po makasama ko kayo lagi. Sana po maging desire nyo na laging makarinig ng mabuting balita at mayroong kagalakan. Ano ibig kong sabihin? Alam po nyo, masasabi nating malalim ng relasyon natin sa Panginoon pag meron tayong kagalakan. Nasasabik tayo sa salita ng Panginoon. Parang paboritong pagkain yun eh. Ano ba paborito mong pagkain? Kare-kare, sinigang. Hindi ba pag inihain sa'yo yan, di ba? Excited ka, sarap na sarap ka. Ganyan din ang salita ng Panginoon. Yan ay pagkain spiritual natin na dapat nating kinasasabikan. Maraming pong salamat. Huwag po natin kalimutang magdasal bago matulog upang sa ganun pag ginising tayo ni Lord sa kinabukasan, yan ang pinaka-first blessing na nare-receive natin. Purihin ang Panginoon. Maraming pong salamat. Good night po.